Mga kapuso, kilala niyo po ba yung sumulat at nagbasa ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898? Siya po ay walang iba kundi si Ambrosio Rianzares Bautista na nagsilbing political advisor at auditor of war ni General Emilio Aguinaldo. Ano nga bang nilalaman ng Deklarasyon ng Kalayaan at nasaan na ito ngayon? Alamin po sa balitang hatid ni Bam Alegre. Taon-taon holiday at walang pasok tuwing 12 ng Hunyo. Ginugunita ang araw ng kalayaan na ngayon nasa ika-115 taon na. Pero batid pa ba ng mga Pilipino kung ano ang inaalala sa araw na ito? Yung nagkaroon po ng people power. Pagbibigay ng sedula. Mali. Binasa noon ang Deklarasyon ng Kalayaan ng mismong nagsulat nito, si Ambrosio Rianzares Bautista. Kilala naman ba kaya siya ng taong bayan? Absent ako nung tinuro. Ala, hindi ako pumatay noon. Ito ang orihinal na Deklarasyon ng Kalayaan na binasa sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. Pinapangalagaan ito ngayon ng pambansang aklatan. Bawal hawakan at itapat sa malakas na ilaw. Acid-free ang sisidlan. At itinatago sa vault kasama ng orihinal na manuscript ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Mahigpit na binabantayan dahil minsan na itong nanakaw sa pagitan ng dekada 80 at 90. At naibalik lang ng isang UP professor noong 1994. Pero bago ito nanakaw, alam nyo bang 1958 lang ito napasa kamay ng Pilipinas? Nawala rin kasi ito sa kasagsagan ng Filipino-American War. Yung mga dokumento po natin ay dinala ng Amerika doon po sa United States at nilagak muna po ito sa US National Archives. At nagkaroon po ng batas na ibalik ito noong 1958 dito sa ating pambansang aklatan. Kabilang ang Declaration of Independence sa humigit kumulang 400,000 na dokumento na kung tawagin Philippine Revolutionary Records. Ilan sa mga ito, mga sulat, diary, resibo, proklamasyon at mga dyaryo na kinumpiska noon ng mga Amerikanong sundalo. Ang lahat ng ito may kinalaman sa himagsikan at ito na nga naging bunga ang ating kalayaan. Ayon naman sa isang historian, hindi raw alam ng karamihan kung ano nga ba ang nakasulat sa deklarasyong ito. Halimbawa, nakasulat ito sa wikang Kastila. Kaya marahil ang binasa raw ito noon sa Kawit, Cavite, hindi ito naintindihan ng maraming Pilipino roon. Nilarawan sa deklarasyon ang kontribusyon ng Katipunan sa ating kasarinlan, pero hindi bilanggit si Gat Andres Bonifacio. At ipinaliwanag din sa kasulatang ito kung bakit pula, bughaw at puti ang kulay ng ating bandila. At yun nga raw na yung kulay daw ng puti, pula at asul ay ano raw bilang pagkilala nga no, sa papel ng Estados Unidos. Pabagsak na ang Espanya at nariyan na, papaangat na ang Estados Unidos. So magandang kumbaga magparamdam na ang Pilipinas na kumbaga kaalyansa o kaalyado tayo ng Estados Unidos. Pero higit sa lahat, mahalaga raw ang deklarasyong ito dahil dito raw giniit nating mga Pilipino ang determinasyon nating maging malaya. Mapaisip tayo na ito ang ating bansa. At sabi nga ni Quezon, walang ibang magmamahal sa Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Bam Alegre, GMA News.